Akala nyo, sa Visayas lang may nawawalang lungsod. Ang Biringan City, isang alamat na paulit-ulit na kinukwento. Isang lugar na hindi mo makita sa mapa, pero laging binabanggit ng ilang nakikita raw mismo. Pero ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa Hilaga. Isang nawawalang barangay sa Luzon. Isang lugar na hindi lang basta nawala, kundi nilamon. Kinuha o itinago ng gubat mismo. Ito ang kwento ng Barangay Di Malanta. At oo, totoo ito. Ang Barangay Di Malanta ay isang maliit na pamayanan sa kagubatan ng Sierra Madre. Hindi ito makikita sa mga modernong mapa ngayon. Pero noong dekada 90, isa ito sa pinakatahimik at kakaibang barangay sa Aurora. Tahimik, disiplinado at may sarili silang paniniwala sa kalikasan. Araw-araw may nag-aalay ng pagkain sa punong balete sa gitna ng barangay. Hindi para sa Diyos, hindi rin para sa tao, kundi para sa mga bantay ng gubat. Mga nilalang na hindi mo dapat pinakikialaman. Noong Oktubre 1975, isang bagyong hindi pinangalanan ang nanalasa sa buong probinsya. Buong isang linggo, walang komunikasyon sa Barangay Di Malanta. Kaya't isang grupo mula sa munisipyo ang ipinadala upang kumustahin ang kalagayan ng mga residente. Pagdating nila, wala silang nakita. Wala isang malawak na damuhan na lang ang naroon. Wala ni isang bahay, wala ni isang bakas. Hindi man lang parang dinaanan ng baha, kundi parang binura mula sa mundo. Ang punong balete, nandoon pa, mas mataas, mas makapal ang ugat. At sa ilalim nito, may mga bakas ng paa. Maliit, hubad, pabalik sa gubat. Ilang taon ang lumipas bago may naglakas loob na muling magsalita. Isa sa mga huling taong nakapasok sa Barangay Di Malanta, si Mang Celso. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan, pero totoo yung lugar. Alam ko mismo, nakarating doon, nakapasok ako, bago pa yun mawala. Sabi ni Mang Celso. Kasama ako sa team na ipinadala matapos ang bagyo. Pagdating namin, dami kong naramdaman, parang may nakamasid, malamig ang hangin, pero may amoy, parang lumok at bulok. Gabi habang nagpapahinga kami, may narinig akong boses ng bata. Tay, tulungan mo kami. Ayaw nila kami palasin. Akala ko guni-guni lang, pero nang sinundun ko, may nakita ko mga tao. Nakatayo lang, nakatitig-tagiti, para silang estatwa, pero humiga. Nung matauhan ako, nasa dumuhan na ako, wala na makasama ko. 2 araw na ako nawawala, pero sa akin sagdikang yan. Ang Barangay Di Malanta ay hindi kwento ng bagyo. Ito ay kwento ng pagkawalan na mas malalim pa sa ulan at baha. Isang barangay na maaaring pinasok ng isang mundo na hindi para sa atin. Kung marinig mo ang tinig, huwag kang susunod, huwag kang lalapit, at huwag kang titingin sa puno ng balete.